Mga pangunahing dahilan kung bakit dapat makakuha ang mga guro ng pampublikong paaralan ng karapat-dapat na pagtaas ng sahod. Narito ang mga dahilan kung bakit hindi dapat maliitin ang kalidad ng mga guro at kung bakit kailangan nilang maging sa bilis ng pinakamabilis na lumalagong sweldo sa lahat ng mga propesyon. Number 1. Pinahabang oras ng trabaho. Ang mga full-time na guro, batay sa aming obserbasyon, ay hindi tinatapos ang kanilang mga trabaho kasabay ng pagtatapos ng aming mga klase. Nagbibigay sila ng dagdag na oras sa mga nangangailangan ng tulong upang manatili sila ng mas matagal sa kani-kanilang mga paaralan. Pagkatapos nito ay kailangan nilang mag-uwi ng mga gawain tulad ng mga lesson plan, gumawa ng mga eksaminasyon, magsuri ng mga test paper at marami pang iba. Bagamat karamihan sa atin ay nag-e-enjoy sa ating mga katapusan ng linggo, maaari silang gumawa ng mga karagdagang trabaho upang mabayaran ang mababang sweldo mula sa kanilang trabaho sa pagtuturo at sa makatuwid ay nakakaapekto sa kanilang kalidad ng pagtuturo. Ang gobyerno ay dapat gumawa ng batas tungkol dito. Number 2, ang isang guro sa pampublikong paaralan ay isang all-around na manggagawa, jack ng lahat ng mga trabaho. Malalaman nating lahat ang isang ito, lalo na ang katayuan ng ating mga guro sa rural school na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya dahil sa kakulangan ng workforce, maaari silang magturo sa ikalawang ito, tumatakbo para sa gamot sa susunod na segundo kapag ang isang estudyante ay nakaramdam ng sakit, sa kalagitnaan ng tag-ulan, maaari rin nilang ibigay ang maintenance ng mga silid ng paaralan dahil inaalala nila ang kapakanan ng kanilang mga mag-aaral pagdating sa klase. Bukod sa mga gawaing nabanggit, maaari rin silang maging isang hardinero, tagapaglinis, isang security guard depende sa antas ng kakulangan sa pananalapi ng rural na lugar. Number 3, ang pagiging foster parents sa kanilang mga mag-aaral. Sila ang proactive na katapat ng mga magulang sa paaralan. Kung iisipin, ginugugol ng mga mag-aaral ang karamihan sa kanilang oras sa paaralan. At dito pumapasok ang papel ng mga guro. Ang relasyon sa pagitan ng mga mag-aaral at guro ay minsan umaabot sa punto na sila maging mga dakilang influencer, na nagbubunga ng isang henerasyong kapaki-pakinabang sa lipunan. Ito ang dahilan kung bakit dapat nating ingatan palagi ang pananaw ng mga guro upang maipalabas nila ito sa kanilang mga mag-aaral at maging epektibong pangalawang magulang. Number 4, pagbabayad para sa mga bagay na pang-edukasyon gamit ang mga personal na pondo. Maaaring patuloy na maging bulag ang gobyerno tungkol dito. Ngunit ito ay isang nakababahalang katotohanan na dapat harapin ng mga guro sa pampublikong paaralan sa bawat araw ng kanilang buhay pagtuturo. Ang kawalan ng pananagutan ng ating gobyerno ay dahil ang mga guro mismo ang tumutulay sa mga gaps ng mga hadlang sa budget upang magbigay ng mga kagamitan sa paaralan para sa mga bata, maging ang halaga ng matrikula mismo, higit pa rito, upang maisulong ang kahalagahan ng pag-aaral, nag-aalok sila ng tsinelas sa mga estudyanteng nakayapak. Number 5. Higit pang pera, higit na passion. Hindi talaga natin mahuhusgahan ang buong grupo ng mga guro dahil lang sa sinasabi ng isa ang kanilang mga hinaing, ngunit may katotohanan nito. Hindi sila nagrereklamo dahil gusto nilang huminto sa trabaho at makahanap ng mas mahusay na sweldo. Gusto nilang ipagpatuloy ang ginagawa nila nang hindi na kompromiso ang kanilang sariling buhay kasama ang kanilang mga pamilya. Nais nilang patuloy na magbahagi ng kaalaman at sa parehong oras ay pagyamanin ang kanilang sarili. Magkakaroon ng mas kaunting burnout kung maaari silang magkaroon ng tamang kabayaran at maaari silang magpatuloy sa pagtuturo ng may mas positibong pananaw. Ito marahil ang pinakamahusay na pamumuhunan na may lalagay ng gobyerno sa sistema ng edukasyon. Ito ay magbibigay ng kapangyarihan sa mga guro na gumawa ng mas mahusay sa kanilang mga trabaho at sa gayon ay makagawa ng mas mahusay na mga mag-aaral, na maaaring gumawa ng matalinong mga desisyon kabilang ang isa kung saan kailangan mong pumili ng isang pinuno para sa bansa. Number 6, hindi magandang kapaligiran sa pagtatrabaho, infrastruktura. Nagtuturo na may tumutulo na bubong, walang tambutso. Sa isang masikip na silid na walang mesa at isinasakripisyo ang iyong upuan para sa isang estudyante, ito ang mga bagay na walang iniisip. Hindi kailanman malalaman ng isang tao ang lahat ng kanilang paghihirap, ngunit nariyan ito at patuloy itong nagpapabigat sa kanila hanggang sa aksyonan ito ng gobyerno. Kapag nagrereklamo ka sa traffic sa Metro Manila papunta sa trabaho mo, at nakaupo ka ng halos 1 oras at kalahati, isipin mo ang mga guro na aakyat ng bundok o lalakarin ng kalahating milya para pumunta sa kani-kanilang paaralan dahil ang shuttle ay wala talaga. Number 7.
Pagtuturo ang pinakadakilang propesyon sa lahat. Sino ang nagturo sa iyo kung paano magbasa, magsulat, mag-isip, magbilang at iba pang mahahalagang kasanayan sa buhay na kailangan mo para sa pang-araw-araw na buhay? Sino ang nagturo sa ating mga pinuno mula sa nakaraan kung paano tayo pamahalaan, kung paano ulitin ang mga natutunang ito hanggang sa makabuo tayong lahat ng isang lipunan? Maaaring hindi natin napagtanto kung gaano kahalaga ang mga guro, ngunit ang iminungkahing pagbabago sa sweldo para sa kanila ay dapat na dumating sa larangan ay magiging mas mapagkompetensya, at maaari tayong makabuo ng higit pang mga guro na itinuturing na pinakamahusay sa kanilang mga lugar. Number 8, para maiwasan ang brain drain, ang problemang ito ay nabanggit na noon pa, sa napakaraming paraan. Ngunit para ang mga guro ay manatiling interesado sa pagtuturo at para sa pinakamahusay na mga guro na manatili dito, ang pakete ng sweldo ay dapat na napakaakit, dapat matutunan ng gobyerno kung paano alagaan ang mga ito para mapangalagaan nila ang mga estudyante bilang kapalit. Maraming mga isyu sa bansa ngayon, ngunit ang mga gurong ito ay nararapat bigyan ng pansin, kung ang gobyerno ay maaaring gumastos ng bilyon-bilyong pera para sa pagbili ng boto sa panahon ng halalan, ang pagpapanatili ng highway at iba pang katiwalian ay nagsilbi sa mga proyekto. Sigurado akong malaki ang mararating ng 1 milyon o 2 para sa panukalang pagtaas ng sweldo. Subukan nawa ng gobyerno na bigyang halaga ang propesyon na ito at itigil ang pag-iisip na habang sila ay mula sa mga rural na lugar na natutong makipagsabayan sa pinakamasamang kondisyon, hindi sila gagawa ng anumang aksyon. Maging dahilan tayo ng pagbabago sa ating mga simpleng paraan sa pagtulong sa mga gurong ito sa gawa o sa pamamagitan ng mga mapagkukunan. Dapat nating ipalaganap ang kahalagahan ng mga taong ito na sumuporta sa ating mga magulang na hinuhubog tayo sa kung sino tayo ngayon, ang buong komunidad na nakapaligid sa atin ngayon, ang mga pinuno ng ating lipunan, mga tagapagtaguyod ng kapayapaan, wala sila doon kung hindi dahil sa mga guro. Sa pamamagitan ng mas mahusay na guro, maaari tayong magpalaki ng isang mas matalinong henerasyon, at ang ating pag-asa ay palaging makakatugon sa isang panibagong pamahalaan. Ikaw naman, sa tingin mo, eksakto ba ang mga dahilan na nabanggit sa itaas? Naniniwala ka ba na ang mga guro ay karapat-dapat ng higit pa sa kanilang nakukuha mula sa ating gobyerno? Mangyaring iwanan ang iyong mga komento at opinyon sa kahon ng komento. Maaari ka ring magbigay ng ilang paliwanag at dahilan kung bakit kailangan ang pagtaas ng sweldo ng mga guro. Thank you for watching. If you are still new to my channel, please press the subscribe and notification bell to be always updated to all my upcoming videos. Thank you. Always at your service. Sir Absalon. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. At sa tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumit